Yun na rin yung pinakapayo ko sa lahat ng mga lalaki. Maging gentleman lang naman. Showbiz man hindi ang jowa. Maging gentleman. Dahil naging nanay mo dito si Roderick, minaligaw ba sa yung bading na? Ay lumanti? Oo nga. Meron na ba? Opo, meron po. Tsaka, di ko lang maalala kung sino eh. Yung mga ano lang yun eh, mga crew sa set nun eh. Pero syempre ako love na love ko rin kasi yung mga Bex na, pati ako, binibiro ko palagi. Yakapin ko, kikis ko, gano'n. Smile niya, kilig na doon. Bex. Hindi pa lang Bex, Bex. Wow. Hindi ka ba na-intimidate kayo, Maricel? Siyempre, hindi naman mawawala yun, na-intimidate, pero at the same time, sobrang na-overwhelm ako sa pagmamahal at support ako. Kasi si Inay Maria, isang beses never niya ako pinabayaan, isang beses sinigurado niya na kakain ako. Araw-araw ng shoot namin, lagi niya ako pinakamusta, araw-araw ng shoot ko namin. Lagi niya sa kaya naging mami ko na rin talaga yung si... Paano siya sa mga eksena yun? Di ba sa... taray? Hindi ka niya matarayan? Siyempre matarayan naman ako kasi siyempre nanay ko siya eh. Hindi naman mawawala yun. Ano po, yung nagiging mataray siya sa akin pagdating sa karakter ko po, sa pag nag-aaral kami ng script, sobrang, doon naman, yun naman po ina-appreciate ko sobra kay Ini kasi sobrang ginagabayan niya po at sobrang hindi niya po pinabayaan. Yung tulak, totoo ba yun? Yung nakakao yun? Hindi na bumuwal siya. Si Inay din kasi siya may gusto eh. Nung una hindi talaga dapat totoo. Pero si Inay, yung pinagsasabihan niya ako, Totohanin. Totohanin mo, tulak mo ako, ginagano na ako ni Inay. Hindi ka natakot na baka mabuwal ka? Natakot talaga po ako. Kaya nga po, after na eksena po yun, halos maiyak po ako eh. Pero alam naman natin si Maria nananampal. Dito naman wala eksenang ganon. May aabangan. Yun yung aabangan. Yun yung aabangan. Kaya na-excite po ako na makita nyo kasi hindi lang po ako dito yung ibang-iba, kundi si Inay at sila Tito Roderick. Ibang-iba talaga po sila dito. Ba't masyadong emotional kanina? Parang napansin namin simula pa lang. Yung pa lang sa tanong about mother. Kasi po Mother's Mamas, di lang naman ako dahil sa Mama's Boy. Pero na-appreciate ko lang yung nakita ko kanina na lahat ng tao na sumusuporta. Yung pamilya ko po, nandyan pa. Kaya ako na-overwhelm lang ako sa suporta sa akin. Tsaka, first movie mo to, di ba? Yes po. So nauna to kaysa dun sa... Kay Kira, di ba? Opo. Yung sa amin ni Kira, may pulit around next year pa po ilalabas. Tapos na ba yan? Abangan niyo po. Opo, tapos na rin. So how do you feel ang first movie mo, Maricel and Roderick ang yung po, kaaktingan mo? Mangyak-ngyak ako sa tuwa. Kasi po siyempre, alam naman po nating lahat na hindi basta-basta yung makatrabaho sila, Miss Maricel po, at sila Tito Roderick. Kaya, habang buhay, parang mas na-push ko yung sarili ko na galingan dahil po doon. Parang, ayoko talaga siya i-take for granted. Kasi, mahirap po talaga na mahirap na makasama sila. Kasi po, siyempre, Diamond Star. Kaya po, parang ginalingan ko talaga po, tsaka nag-research po ng maayos. Tsaka ginawa ko po yung best ko na maging respectful talaga po sa kanilang dalawa. Hindi po. Siyempre hindi naman mawawala yun, pero anak ko kasi nila ako eh. Kaya po dahil doon mas gagalingan ko pa po. Nung na-depress ang nanay mo dahil hindi ito nakapasok sa Film Fest, paano mo siya kinonfort? Yun, sinabi ko kay mami na, hindi naman sa MMFF yun. Yung movie mismo na talaga natin. Itong Inis Mami sa yun ay magbubuhat sa sarili niya. Kaya po for me, blessing in disguise pa rin na talaga yun. Kasi po written in the stars naman, yung movie na to, kaya MMFF man or hindi, Sa natanggap mo agad, na-accept mo agad. Tsaka naman po ako sobrang happy pa rin ako sa lahat ng mga pelikula na nakapasok po sa MMFF. Kasi ang ganda naman talaga ng lahat lahat po ng lineup, sobrang ganda talaga po Tsaka, gusto ko lang maging supportive sa lahat. Anong particularly naramdaman mo nung una-una mong kakaisena yung dramahan si Maricel at si Vic? Nadala po ako. Nadala po ako sa kanila. As in, hindi yung may kababa. siyempre, unang-una, kinabahan ako. Pero, dahil sa sobrang galing nila, nawala lahat ng kaba ko po kasi nadala na ako sa kanila Kasi po lahat ng eksena na ginawa namin, totoo po hindi na kami umaarte Kaya nga, doon ako sobrang thankful kay Miss Maricel at kay Tito Roderick dahil dinala din nila ako Hindi nila ako pinabayaan po Tsaka
sobrang giving sila as an actor and actress po. Na kumbaga kung sila ka-eksena mo, lulutang ka talaga po. Talagang lahat ng nakakasama po nila gumagaling talaga po. Puring-puri ka nila, reaction. Ang napakagaling mo raw. Sabi ni Maricel, sabi ni Roderick. Siyempre, ng director. sobrang thankful po ako dun. Pero kaya po ako nasasabihan ng ganun kasi nakinig po ako sa kanila. Sila din po yung reason ba't ako gumaling. Tsaka lalo pa sa Direct FMR, habang buhay po nagpapasalamat sa kanya dahil linabas niya po talaga yung meron ako sa loob. Kasi yun, hindi lang sa mahirap yung ginagawa ko pong role, kundi it's a very sensitive role po kasi syempre alam naman po natin. Kaya doon po thankful sa kanila, hindi nila ako pinabayaan Parang lahat ng pagkakamali ko, lahat ng mga pwede ko pang improve, dire-diretso po nila sa akin Hindi nila ako binobola Meron pa kayong consultant on the set na... Ako po meron po ako personally, yung po si Miss Grace Abiente po. Yung kausap ko rin po sa Best Buddies na every time na... Ano siya? Bali, ano siya? Ano po siya? Sila po yung nag-start ng foundation na para sa mga special. Very challenging yung role mo, di ba? Parang ang hirap nun. Ang daming gustong Yes, magkaroon po. ng role na ganon. Pero ikaw ba, parang ano yung pinaka-challenging na nung ginawa mo yun? Yung pinaka-nahirapan ka? Yun lang po yung maging totoo yung pagganap ko ng special child. Kasi po yung gusto kong maintindihan ng mga tao na lahat ng special, iba-iba po talaga. Parang hindi porket special, ganun na agad. Yung sa movie, medyo mild spectrum. Yung sa movie po, ito, po ako, high functioning po. Na High functioning din. Opo. Ano yung term na sinabi? Term ako sinabi kanina, nakalimutan ko lang Asperger's, yun. Asperger's. Yun po talaga yung exact na condition po ni Tim. Kaya, opo. Yun po. Napanood mo ba yung Keys to the Heart sa Netflix? Yes po. Tsaka dun din po sobrang happy ako dun. Wala lang, natutuwa po ako na bilang nagganap din ng ng special. Iba yung role mo Yun sa nga kanya. po Opo, kaya po ito. May kakaiba. Pareho sila high functioning. Hindi, pero pag yung napanood ko, magkaiba sila. Hindi sila pareho. Pareho sila high functioning, pero magkaiba. Siyempre, sa interpretation niya yun Opo, kaya nga po, na-amaze din ako dun kasi dun ako na-happy na parang pati si Sir Elijah na gumanap po nun, na naging po siya, na naging totoo din yung pagganap niya, hindi lang yung basta-basta. Handa ako So, pinanood mo siya before Ano naman po, for me, yung mga comparison na yan, isang karangalan na rin na mabanggit kasama sila. Kaya ako po, hindi naman ako tumatanggi dyan. Parang tapos ng shooting nung mapanood mo. Opo. So hindi ka na nagkaroon ng Ano sabi mo? Ano nakita mo? Ay, parang ito yun Hindi, ang galing niya po. Tsaka yung nakita ko po parang personally ako, na-happy ako na parang may, kumbaga, kapatid sila niya. Ganun. Yun po. And masyado kang open sa procession ng mami, no? You don't mind being branded to mama's boy. Opo. Habang buhay ako magiging proud, mama's boy ako. Kasi mama's boy naman talaga ako. Saka parang yung mami ko po, binigyan niya po yung buong buhay niya po para sa akin. Kaya never po ako mahihiya sa sabihing mama's boy po ako. Do you think? Apat po kami. Yung baby sister ko si Kanisha, pumapasok na rin sa showbiz. Ganyan siya sa'yo, equal naman. Equal Opo. treatment. Ako kung alam niyo lang po, ako nga yung favorite pagalitan ilan ka ba LA? Pangatlo po ako sa aming apat na magkakapatid ko. May next movie ka na. Yung as of now po, yung wala po, yung ginagawa ko pa lang po yung nag-aapoy na damdamin po under JRB Productions po. Yung bida po si Tony, Ria, tsaka sila JC po and si Jane. May natapos na siya. Yes po. Matapos yung shooting nun, pero I think it's gonna lalabas po siya mga first quarter of next year po. Ikaw lang yung mahilig mag-showbiz. Sa'yo yung kapatid. Opo. Ako talaga po, pero yung sister ko napamahal na rin. Kaya ako po, as a kuya, ginagawa ko yung best ko na siyempre i-pave yung way para sa kanya. Tsaka ginagawa ko yung best ko na turuan siya na kung paano makisama lahat, paano maging artist. Nung may girlfriend ka, LA, hindi masyadong nakikialaman mo. Wala Hindi, naman. nakikialam in a good way. Kasi yung nagka-girlfriend po ko dati, yun, regaloan ni mami ng damit, pinifacial niya. Haring sa net kaya niya. Nakikialam in a good way, yun nga, in a good way. Kaya Baka dahil type niya. Pag hindi niya Bakit type. kayo nagkahiwalay? Photo. Sa kabila ng mga... Long story. Wala na. Gaano katagal kayo?
Nung ex ko po. So, ilan na ba ex mo? Isa pa lang ba? Isa pa lang po. 3 years ko, yung ex ko. Showbiz ng showbiz. Non-showbiz. Ang dami na regalo ni Mami Ken. Kaya ako naman po, yun lang naman yung ano, yun lang po yung papromise ko sa future jowa ko man or what. Magiging mabait lang naman ako. Showbiz ba yan ng showbiz? Kung may choice. Wala na. Kahit hindi mo i-detalye, what happened? Bakit kayo nag-break? Ano po, parang nag-drift apart kami. Kasi di ba ako po showbiz, tapos siya kasi... nag-showbiz ka na. Opo, yun po. Kaya medyo doon na po kami nag-drift apart. Pero I'm very happy. Ibig sabihin hindi siya supportive na mag-showbiz ka. Ano po, supportive siya. Talagang naging mahirap lang situation namin kasi po yung... Wala ka ng oras. Tsaka di lang po naintindihan. Kaya yun po. Pero habang boy po, naging thankful sa girl po na yun. Kasi syempre sobrang daming happy memories at importante pa rin naman lahat. Friends pa rin kayo? Opo, Do you think this is your big break? I mean, etong Inis Mothers. Yes po, I'm hoping. Pero big break man or hindi, tuloy pa rin po ako. Parang talagang mahal ko lang po kasi tuloy pa rin. Anong gusto mo, talagang award? napamahal po kasi talaga ako sa acting eh. Like, gusto ko lang talaga po gumaling. Award or blockbuster? Yung gusto mo sa dalawa? Black Award. Hindi, Blockbuster. Black Award. Itong showbiz dream mo, ilang taong ka nung maramdaman mo gusto mo mag-showbiz? Siguro 14, 13, bata Diba singing talaga passion mo? Ano na trigger? Si Mami din. Kasi nung bata pa ako, basketball player talaga ako. Yun, wala. Hindi naman ako mayabang lang ako, hindi ako magaling eh. Kaya yung nagyari po doon, kinakanta lang ako ng mami ko sa birthday ng lola ko na hindi, parang ako wala pa akong pake nun, hindi, sige kanta, ganun. Nung pagtapa ko po sa stage yun, naramdaman ko po talaga na grabe, at home ako dito, parang iba yung naramdaman ko po nung kumakanta ako. Wala pang alak yun kaya kaya yun po, doon po nag-umpisa lahat, doon po napamahal. O yan mo yung singing career mo, tuloy pa rin yan. Yes po. Pero ako po kasi personally ayokong pinagsasabay kasi So gusto ko po, ngayon, binibigay ko po sa lahat ng kaya ko pong bigay. so focus ka sa acting ngayon. Yes po. Sino pa yung gusto mo makasama na katrabaho? Na Si din, yun, yung ate-atehan ko, si Janela Salvador, na isang dream role ko rin na sana maging kapatid niya ako sa movie or what. Ayaw mo love team or ano? Ano po Hindi, pag love team meron na, si Kira na yung gusto ko Pero pag kapatid si Janela, kasi si Janela sobrang ate siya sa akin. Tsaka sobrang naging close kami dahil sa Darna, na pati ako, ang dami kong natutunan galing sa kanya. Tsaka parang lagi siya nandun para sa akin. Mas naging close ka kaysa kay Jane, kay Janela? Actually, pareho naman po. Kasi kaming Darna, naging pamilya na po kami Parang, lalo na kasi kami po yung huling nag-lock-in taping sa movie Des po. Kaya naging pamilya talaga po. Exclusive ka ba kay Kira? Siyempre, hindi, hindi ako exclusive kahit kanino. Kasi kahit ito si Vibe, sobrang ang galing din ni Vibe sobrang. So kung bibili ka ng ibang makaka-partner, aside from Kira, Sino gusto mo? Si Vibe, leading mo si ba? Vibe. Sino ba? Si Kyla or si Kauri. Kasi kasabayan ko rin sila na sobrang... Kyla Estrada? Kyla Estrada, yeah. Isa din lang. Oo, kaya gusto ko silang makatrabaho kasi di lang sa kabatch ka sila, grabe, ramdam ko yung passion nila. Kaya sana makatrabaho sila. Kauri? Si Kauri din? nabatch mo rin si Kauri. Di ako sure pero parang. Hindi, Siguro. parang nauna ka. 2016 po ako siya ba? Ay, kailan lang siya before the pandemic? Before Nasa una fresh ka. pa nga. Fresh. Pero kung bibigyan ka ng collab team, gusto mo rin ba? Ako personally, gusto ko may maka-love team pero kung magkaka-love team ako siguro yung jowa ko na talaga. Showbiz yan. Jowa muna ba? Kaya wala pa akong Si Kira ba jowa yan? muna. Di, wala pa. Si Kira ba yan? Si Kira yun May something na ba? Best friend lang. Kaya po, sana malay nyo, someday. Pero are you kumbaga do you see her as parang future girlfriend? Girlfriend material? Hindi no future. Love team muna love team lang. Girlfriend material. Girlfriend naman. material. Ano po siya, sobrang grabe. Isa sa pinaka-amazing na tao na na-meet ko. Kaya di lang naman sa girlfriend material. Lahat na wifey material talaga siya. Wow, material. Kasi hindi, sobrang siya. Sobrang grabe siya. One hell of a catch siya. Kaya yun. Oh, yan na. Yan na yun. Yan
Pero ano po, pero yung nga, best friends lang. Pretty ni Kira. Hello ba catch siya? Eh, catch mo na. Baka naman na-catch mo na. Hindi. Para masabi mo one hello ba catch? Oo. Ano to? Hindi po. Hindi, ano lang po kasi, parang nakita ko kasi talaga eh. Kinikilig siya. Hindi, nakita ko kasi talaga kung paano siya eh, kaya ako kinikilig. So, pwede, posibleng Posible. pursue mo. Oo naman po. Posible. We'll never know. Posible pa lang, wala pang concrete plan. Wala po. Posible pa lang. Promote Ayan, mo. sige. Ayan. Ayun po, lahat po ng nanonood po ngayon ay inviting you po on November 29 po, Cinemas Nationwide po, In His Mother's Eyes, starring me po, L.A. Santos, si Miss Maricel Soriano, sila Tito Roderick Paulate po. Kaya sama-sama po tayo umiyak at tumawa this coming November 29 po. See you there po.